Okay, so magandang araw po, no, mga ka-super. No, another tips, another day po sa ating lahat, no. Sa mga hindi po nakakakilala, by the way, I'm Mr. Jason Ariel Andrade, no, HR Generalist Officer and also a safety officer and former first aider. No, first of all, no, maraming salamat po sa mga nag-donate, no, para po sa kakaganda at improvement ng ating pagbablog. No, sana wag po kayong magsawa na mag-donate, no, after po ng aking vlog, no, pwede nyo pong i-scan ng aking GCash, Maya, and of course yung aking AUB, no, kahit piso po, no, or kahit magkano na gusto nyo pong i-donate, no, para po sa ikakaganda po ng ating pagbablog, no. And syempre wag nyo rin pong kalimutan, no, i-like, i-share, and of course i-subscribe po yung ating channel para mas marami pa po tayong matulungan. Okay, so welcome po sa ating HR Learning Series, no, kung saan nagbibigay tayo ng mga kaalaman tungkol sa labor laws, HR processes, and employee rights. No, ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwang dokumento, no, na hinihingi ng mga empleyado. Actually, marami nagtatanong sa mga previous vlog ko, no, patungkol dito, and no, himayin natin, no, kung ano-ano ba. No, ano nga ba ang, of course, Certificate of Employment o yung tinatawag po nating COE. Yan, no, may batas ba tungkol dito? No, alamin natin, no. Pero syempre bago muna 'yan, no, intro muna tayo. Intro, pasok. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, isang Safety Officer, and also a former First Aider. Ako po ay gumagawa ng mga video content patungkol sa tips sa trabaho, tips sa safety, tips sa first aid, at marami pang iba katulad ng pagtulong at pagbibigay ng serbisyo sa kapwa. A leader, a friend, and a servant. A proud member of Alpha Phi Omega Fraternity, samahan niyo po ako sa isang makabuluhang talakayan. Kung nais ninyo ng mga ganitong video content, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe, at i-click ang notification bell upang palagi kang updated sa ating mga videos. Tara at ating alamin, himayin at pag-usapan sa HR Ariel Super Yell TV. Okay, so ano nga ba ang Certificate of Employment o yung tinatawag po nating COE? No, ang Certificate of Employment o ang COE ay isang opisyal na dokumento na ini-issue ng employer upang patunayan na ang isang tao ay kasalukuyang empleyado o naging empleyado ng isang kumpanya. No, karaniwan isinasaad dito, unang-una syempre yung pangalan ng empleyado, pangalawa posisyon, pangatlo petsa ng employment, pang-apat employment status, and last but not the least, no, yung mga iba pang impormasyon na pinapayagan ng kumpanya o hinihingi ng empleyado. So gaya nga kanina, no, natanong natin ano bang batas tungkol dito, no, meron ba? Ang sagot po ay oo, no, meron pong batas patungkol po dito, no, ayon po sa Department of Labor and Employment o yung DOLE na tinatawag po natin, Labor Advisory Number 06 Series of 2020. No, ano po bang nakasaad po dito, no, na ang employer ay obligadong magbigay ng Certificate of Employment kapag ito ay hinihingi or hinihiling ng empleyado. So, syempre nakasaad po dito na unang-una ang COE ay dapat maibigay, no, sa loob ng 3 araw mula sa oras na ito ay hiningi or na-request ng kasalukuyan or dating empleyado. So ano ba yung mga dapat nating mahalagang tandaan, no? Mahalagang tandaan na ang COE ay hindi isang recommendation letter, no?
Layunin lamang nitong patunayan ang employment history ng isang empleyado. So, syempre, bakit ba nagbibigay, no? Ano ba ang kahalagahan ng Certificate of Employment or ng COE? No, maraming pagkakataon na kailangan ang Certificate of Employment, no, or yung tinatawag nating COE, tulad ng, of course, number one, syempre, kapag nag-a-apply po tayo sa bagong trabaho. So, for example, resign employee po tayo, no, nag-apply po tayo sa panibagong kumpanya, no, hinahanapan po tayo ng Certificate of Employment. Pangalawa naman po, no, syempre sa pagkuha ng visa, no, hinihingan din po tayo ng Certificate of Employment. And pangatlo, syempre sa pag-apply ng mga housing loan, no, salary loan, or yung tinatawag po nating personal loan. And next, syempre yung pagbubukas ng mga bank account. Yan. So, minsan may mga bangko na hiningan din po tayo ng COE. And syempre, last but not the least, no, pagpuproseso ng mga iba pang government and financial transaction. So, for example, sa mga establishment na mga gobyerno po, na mga hiningan din po tayo ng COE o katibayan po na tayo po ay employed or resigned employee. So, dahil dito, no, napakahalaga na tama at updated ang impormasyong nakalagay sa COE, no. So, yung mga nabanggit ko nga po kanina, yung mga personal details po natin, position, employment history, kung kailan po tayo nagsimula, kailan din po tayo nag-end. Yan. And paalala lang po sa mga employer na bilang isang HR o employer, no, tandaan natin na ang Certificate of Employment ay karapatan po ng mga empleyado po natin. So kapag ito po ay kanilang hiniling or hiningi or na-request, no, tayo po ay mandatory na magbigay. Ang hindi agarang pagproseso po, no, ng COE ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa pagkuha ng bagong trabaho o iba pang mahalagang transaksyon ng empleyado. So dapat kapag na-request, no, sabi nga sa batas, dapat 3 days, no, dapat maibigay na po natin. Kaya ugaliing sundin ang itinakdang panahon ng DOLE sa paglalabas nito. So for example, no, tayo po ay lumagpas na sa araw na binigay po ng Department of Labor and Employment. For example, 1 week na, no, for example, 1 month na, hindi pa rin naibibigay, magkakaproblema po tayo sa DOLE. So as much as possible po, no, dapat sumunod po tayo kung ano po yung nasa batas at kung ano po yung nasa labor. So ano po ba yung mga aral na pwede nating mapulot, no? Ang aral na maaari nating baunin ay unang-una, ang isang simpleng dokumento ay maaaring maging daan sa panibagong oportunidad ng isang empleyado or ng isang tao. No, bilang empleyado, no, gamitin ang ating mga karapatan ng may responsibilidad. Yan. At bilang isang HR din naman, no, tandaan po natin na ang bawat dokumento nating inilalabas ay maaaring makatulong, no, sa kinabukasan ng ating empleyado. No, tayo nga ay may kasabihan, no, na ang integridad ay hindi lamang nasusukat sa ating mga salita, kundi sa tamang dokumentong ipinagkatiwala sa atin. And syempre, no, last but not the least, no, huwag tayong magsawang magpasalamat, no, at magdasal sa ating Panginoon, no, na tayo ay makapasa, no, sa panibagong kumpanya na ating pag-a-applyan. Muli, no, ako po ulit si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, isang Safety Officer at former First Aider. No, maraming salamat po sa inyong panonood. No, kung gusto niyo pa po ng mas maraming HR tips, no, labor law discussions and workplace education, no, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli. Paalam.